So, good day everyone. So, andito tayo ngayon sa rooftop ng aming bahay sa subdivision. So, wala muna tayong tilapia sa ngayon kasi nag-stop tayo. So, andun sa baba yung fish pa natin. So, ito yung sit up sa taas. So, ginawa kong garden. So, ah, ang palatandaan pala guys na tumatanda ka na ay mahilig ka na sa mga garden. Mahilig ka na sa pagtatanim. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung, kasi nagsisimula pa lang tayo mag-garden. Ipapakita ko sa inyo yung kaibahan ng tubo ng pananim natin sa lupa or naka-container or pot kumpara doon sa pinapalaki natin sa tubig o tinatawag nilang hydroponics. So ito yung tanim ko na anong tawag ito? Tomato, kamatis. So yung itong tanim ko na tomato ay dito ko lang pinapatubo sa box. Yun, sa bali anim to is sila. Pero yung pang-anim is andun sa hydroponics kasi kino-compare ko kung saan mas mabilis maglaki yung ating kamatis. So actually, ito silang anim, itong lima sa hydroponics to galing. Yung yung ganito na sila kalaki, may ano na limang tatlong dahon ay nilipat ko nila dito sa lupa, silang lima, tsaka yung pinakamaliit sa kanila ay iniwan ko sa hydroponics. So tingnan kung mapapansin nyo, ganyan lang yung laki nila within a month. Actually, pinupunla ko sila October 1, 2024. So ngayon is November 6. So more than 1 month. So ganyan sila kalaki. So itong tatlo, sila yung malalaki. Ito sila yung malalaki, sila yung una kong na-transplant bago itong dalawa kasi napag-iwanan. So silang lima, sila yung malalaki na tumubo doon sa ating hydroponics. At yung may tatlong tatlong dahon at medyo makapal na yung ugat, nilipat ko dito sa ganito na lagayan. So kung napansin nyo, may MSG dyan kasi yung ginamit kong pandilig sa kanila dati is yung fermented na dahon ng malunggay. Pero ngayon nagpalit ako ng swamp fertilizer. So yan guys, medyo isang dangkal. Yun, almost isang dangkal. Ito isang dangkal. So ganyan yan kalaki. So compare natin dun sa pinalaki natin sa hydroponics. So tingnan natin. So dito, ito na yung mga pinapalaki natin sa tubig or hydroponics na tinatawag. So dito meron akong lettuce nung October 20 ako pinunla dito na mismo. So ganyan na sila yung lettuce natin. At yung pechay natin guys, yung pechay ay kasabay dun sa mga kamatis natin. So ito October 1. October 1. So yung mga pichay, nakapag-harvest na po na tayo dito kasi may mga ganito kalaki na mga palad, kalaki yung mga dahon, sinama natin sa gulay kagabi. So, kaya ganyan no, kita nyo. O, napagkunan na ng mga dahon. Yan. So, makapal yan, hindi yan makita yung styrofoam dyan. Kinunan namin kagabi ng mga dahon. So may mga sili yan dyan, mga sili pang sigang, yung ganun. So yan, ipapakita ko sa inyo ang aking kamatis na mahigit isang buwan pa lang, 1 month and 5 days. So nakikita niyo, yan yung kamatis kasabay, siya yung pinakamaliit dati guys. So yan, almost 2 dangkal. Ay yung sa kanina, yung pinapakita ko sa kanina ay isang dangkal lang, pero siya, nakita nyo, almost 2 dangkal.
So, yun yung na-observe ko na mas mabilis ata maglaki dito sa hydroponics. So, di ko yan siya i-transplant at i-observe ko din kung maganda din ba yung bunga niya. Siyempre, yung fertilizer niya is yung pang hydroponics din. Yan. At yung ito nga pala, malapit na ito namatay kasi nakatanim dun sa lupa. Ganito lang siya kalaki. Nilipat ko dito. So, naka-recover siya. Almost 2 weeks pa lang yan sa dyan. Pero tingnan nyo, paglipat ko dito, 2 dahon pa lang yan siya. Ito lang, dalawa. So, yun na nga yung tomato ko. So, itry nyo din na sa hydroponics kayo magtanim ng tomato bago nyo ilipat or kaya sa hydroponics nyo na lang palakihin. So, tingnan nyo naman yung ugat niya. Oh, makakapal na yung ugat niya. Yan. So kung gusto nyo ilipat, depende yan sa inyo. Pero to sa akin, i-observe ko muna kung sino ang mas maganda yung tubo. Kita nyo naman yung stem niya, matigas na. Kumpara doon sa pinapakita ko sa inyo kanina, medyo maliit pa yung stem nila at isang dangka lang yung taas. So yun lang guys, maybe sa sunod i-update ko sa inyo kung namumunga na sila.